prince woke up and they lived happily ever after. Nakakiting sabi ni Dayan matapos nakwentuhan ang ama. Nakangiti naman si Lucas habang titig na titig sa anak na hindi na umuwi at doon na rin nakatira sa ospital. Ngayon ay lalabas na siya. He was sitting. Ang asawa niya ay nag-aasikaso sa labas ng mga papel. Wala naman yun babayaran dahil sarili ang ospital. Tuwang-tuwa siya sa presensya ng anak niya. Pakiramdam niya ay napabilis ang kanyang pagaling dahil sa mag-ina niya. Nakausap niya ang kanyang ama, umiiyak iyon nang malaman na nangyari sa kanya pero maayos na siya kaya wala na iyon dapat na ipag-alala pa sa kanya. Nangako siya na pupunta sila sa Aklan at isasama niya ang mag-ina niya kapag pumayag si Freya na sumama sa kanya. Sana. Nag-asawa na siya at lahat ay hindi pa rin noon nakikita ang napangasawa niya at matyaga iyon na naghihintay, alam niya. Baby? Ani, Lucas sa anak. Po, Daddy? Nakangiti nitong sagot. Do you want to see Lolo? Lolo? Yes, my father. Of course, Daddy. Gusto ko po. Kailan tayo pupunta kay Lolo? I'll ask your mom. I wish she says yes. I'll help you. Lumapad ang ngiti niya at ito man ay ganoon din. Yumakap ito sa braso niya dahil hanggang doon lang ang kaya nitong yakapin. Natatakot itong yumakap sa katawan niya dahil baka daw kainin nito ng sugat niya sa dibdib. I love you, Daddy. Hindi ka mamamatay? Tanong nito sa kanya kaya masuyo niyang hinapos ang ulo ng anak. Hindi mamamatay si Daddy. Anya rito para mawala na ang takot nito. Kapag wani pumasok si Freya kasama ang mga tauhan niya. Habang pinagmamasdan niya ang mga iyon ay nagkakaroon siya ng realization. It only takes one single reason for a person to die. Nang mabaril siya, dumiretso na ang mga tao niya sa dati niyang bahay. Ligtas na siya sa pag-aakala niya dahil nasa loob siya ng subdivision pero nasa mismong kamay pala ng isa sa mga gwardya malalagay sa alanganin ang buhay nilang mag-asawa. Ready to go home now? Nakangiting tanong sa kanya ni Freya na wala nang gaanong takot sa muka. Simula nang magising si Lucas ay wala na siyang ibang ginagawa kung hindi titigan ito. Nang sandaling makita niya itong tumatakbo, takot at wala sa kaayusan ng sarili. Wala siyang ibang naisip na gawin ng sandaling iyon kung hindi ang protektahan ito. When he was shot, all that was left in his memory was the memory of her face, crying. Hindi man sabihin kitang-kita niya ang pagmamahal ni Freya sa kanya. Mula noon hanggang sa mga sandaling iyon na parang gatuldok lang ang layo niya sa kamatayan. Yun ang kanyang baon kung siya man ay mawawala na sa mundo. Ang mukha nito at ang mukha ng anak nila. Uy! Pukaw sa kanya ni Freya kaya napakurap siya nang pagtawanan siya ni Dayan. Ang ganda kasi ni Mommy. Anya na lang kay Dayan kaya nag-thumbs up ito ng dalawa. Niloloko niyo pa ako. Halika na, sasakyan. Tanong nito saka siya inalalayan. Kaya na naman niya. Pumasok na ang aide at tulak ang wheelchair para sa kanya. Gusto ko ring sumakay, Daddy. Dayan said. Baby, baka mabigatan si Daddy. Gusto ko rin, Mommy. Pakakuha na isa pang wheelchair para sa bata. Utos niya sa Ada. Tumango ka agad si Freya. Pasensya na. Curious lang siya kasi hindi pa siya nakakasakay sa ganyan. I'll just push it myself. Sige po ma'am, sir. Agad naman nasagot ng lalaki. Nagatinginan sila mag-asawa at ngumiti ito sa kanya. Tom, if he died, he would never see that kind of angelic smile again. Freya was frozen for a while when they entered the house. After staying for almost 2 weeks at the hospital, finally they're home. Pero biglang parang nahipan siya ng masamang hangin nang matanawan ang bukana ng kusina kung saan niya nakitang nakatayo ang demonyo na si Dexter noong gabi na iyon. Muntik na siyang magahasa at mapatay naman ang asawa niya. Parang bigla siyang nilamig na maalala ang muntik na mangyari sa kanya ng gabing iyon. Luckily ay wala si Dayan ng araw na iyon at iniwan niya sa mga magulang niya. Kung hindi baka pati ang anak niya ay napahamak pa. She felt Lucas' hand on her waist. That's why she immediately tilted her head to look at him. He smiled at her. It's okay. Nightmare has ended, babe. Anito sa kanya kaya ngumiti naman siya sa katumango. Siguro nga, nagkataon lang, malamang iyon. First time iyon na mangyari na may nakapasok na ganoong klase ng tao sa pag-aari ng mga Rosales. Do you think it's a good idea na magkaroon ng kasama dito sa bahay? Tiningala niya ang asawa ng maalala na nagpapahanap nga pala ang mga aplikante para sa kasambahay ang mama niya. Sa agency daw kukuha iyon, na personal naman niyang kikilatisin daw kung magugustuhan niya at kung hindi ay di-reject na lang.
He pursed his lips, which made her brows furrow. Lucas drew closer to her ear. Walang privacy, baby. Nangingiti pang sabi nito kaya umiling na lang siya at ngumiti din. She walked towards the stairs. That's what you're thinking? Hindi ka pa nga gumagaling? Naiiling na sabi niya rito. Lucas followed her right away. Pwede na naman ako, babe. Anong tingin mo sa akin, mahina? Niliyad pa nito ang dibdib sa ngumiti sa kanya nang nakakaakit at tinaasan siya ng kilay. Pumasok siya sa loob ng kwarto. Yeah, right. She knows how strong Lucas is, na kahit nga noon ipagtulakan niya gamit ang pintuan na hindi matinag-tinag. Yun pala, isang bala lang ang kamuntik ng makapagpatiklop. Well, siguro hindi bala kung hindi yung pagmamahal sa kanya ng asawa niya. Dahil kung hindi siya mahal ni Lucas, hindi nito gagawin panangga ang sarili sa bala na dapat ay para sa katawan niya. Hindi na iwasan na matitigan niya ito. Mukhang wala na nga itong ipinagdaramdam. Wag lang makikita ang sugat sa may dibdib dahil sa operasyon na hindi pa hilom. Pero kung araw ng mukha ang pagbabasehan at pangangatawan, walang dudang kaya na ngang makabuo pa kaagad ng 5 dayan. Yun ay kung papayag naman siya ng 5 anak pa. Napakaselan pa naman niya magbuntis at inihimatay siya sa sakit ng pang-iri. Nakatitig ka na nga. Gusto mo na? Lalong lumaki ang ngiti nito sa kanya at namilyo pa. Napakurap siya bago humakbang ulit. Pahilumin mo muna sugat mo. Natatawang utos niya sa asawa na naupo sa gilid ng kama habang siya naman ay dumiretso sa walk-in para isabit ang bag niya. Nang lumabas siya nakita niya ang asawa na sa puan dibdib at saka nakangiwi. Babe! Binalot na kaagad siya ng kaba kaya kaagad niyang nilapitan ng asawa at hinimas ito. Sumasakit ba? We can go back to the hospital. May halo na naman ang pagkataranta sa boss niya pero humugot lang ng ilang malalalim na paghinga si Lucas para mawala ang sakit na nararamdaman. Just a mild pain. He mumbled and was followed by a deep sighs. Natahimik na siya sa kinaupaan at pinagmamasdan lang si Lucas nang lingunin siya ng konti ng asawa. Hey, I'll be fine. Anito sa kanya tinalikan pa siya sa sentido. Funny that she must be the one who's taking care of him and must give him encouragement. But looks like he's the one who's doing it. Why is it that she's so weak and so afraid? She always pretends to be strong. Why can't she act one this time? Tinignan niya si Lucas. Wala na bang masakit? Kitang-kita sa mga mata niya ang takot. Why wouldn't she feel that way if he only lived after being revived? She's afraid that the operation could lead to someone's serious complications. Hindi biro ang cardiac arrest na naranasan ni Lucas. Lucas smiled at her while caressing her hair. I'm feeling better, babe. Huwag ka nang umiyak. You easily get broken again, just like who you were before. You still have that fragile side of that strong Freya Rosales that I only see. Anito sa kanya. She wrapped her arms on his waist and leaned closer to him. It's because I hate losing you. I may have loved you, but that didn't mean I don't love you. I loved because I was hurt. But now, I can't leave you anymore. Ikaw ang kamuntik umalis at kung natuloy, wala nang balikan yun, Lucas. She shut her eyes, remembering that moment when Lucas already gave up. Mali yata ang sinabi niya. Iniwan na nga pala siya dito kaya lang ay bumalik lang. And it's all because of a miracle. Did God hear her heart? That she still needs him, especially Dayan? Maybe. At siguro deserving naman sila mag-ina na bigyan talaga ng pangalawang pagkakataon para makasama si Lucas. Bumalik na nga ako. At saka hindi na yun mauulit kaya huwag ka na masyado mag-alala. Sasakit lang to paminsan-minsan pero pwede na ditong pain reliever. I kiss. He pursed his lips when she looked up at him. Yeah. She said and eagerly kissed him, which he immediately responded to. Agad niyang inihiga ang asawa sa kama. Shit, kahit sumakit ang dibdib niya ay di bali na. Lucas, yung sugat! Paalala niya sa asawa na nasa may panganan niya ang mga labi at ang isang kamay ay marahan ng pumipisil sa bewang niya. Shit, ang bilis pa rin ito. Kahit na bagong opera ay talagang mabilis pagdating sa babae. I'll stop when it hurts. He whispered but he didn't stop. She swallowed when she felt his tongue licking her neck. Sumusunod ang dila nito sa linya ng kwintas na suot niya, and it went down as his mouth started to unbutton her dress. Napatingin siya nang wala sa panahon sa ginagawa ni Lucas. He's really using his mouth to undress her.
Lumaki pa ang mga mata niya nang makita na ngumiti ito habang nakatingin sa kanya dahil nabuksan na ang dalawang botones at balak pang buksan ang isa sa may ibaba ng dibdib niya. And why the hell she felt so very excited too? She couldn't imagine a guy will unbutton her dress using his mouth. It's just so very tempting and playful. She bit her bottom lip while watching him doing that thing. She's being driven by him, and she wants more. From that look, babe, he muttered while looking at her face. But still, Lucas continued. Napahawak siya sa buhok nito at nahagod iyon. She shut her eyes when she felt his hand on her thigh, slowly caressing her as it moves up under her dress. Napapikit siya at naghihintay ng susunod na gagawin nito. The feeling is so very familiar. Halos makalimutan na niya kung paano ba ang mga ginagawa nito sa kanya. Sa tagal ng panahon na may nangyari sa kanila, ang isang bagay na iyon na hindi niya makakalimutan. She may have had forgotten how he pleased her and made her wild, but not that moment. He made her his woman. Kahit pa nga sabihin na paghihiganti pa noon ang dahilan ng lahat ay itinago niya iyon sa kanyang puso. Lucas, she gasped. Yes, baby. He grinned as he looks at her pretty face. Napamulat siya. She met his flirtatious eyes and seductive grin. Nakatapat na ang mukha nito sa mukha niya pero ang kamay ay nandoon at parang tinutudyo yata siyang bumigay talaga. Well, she wants to but how about his condition? Oh shit, Lucas! She cursed as her body arched, shutting her close. Tila nakalimutan na niyang kagagaling lang nito sa operasyon. Freya opened her eyes and met his. How was that, babe? Tanong ba nito sa kanya at nakangiti pa talaga. She cleared her throat. Nahihiya siya. Yun ang totoo. It's been so long at ngayon na lang ulit may ganoon sa pagitan nilang dalawa. And what he gave her this time hadn't been given to her before. Bago pa man siya sumagot ay tumawa na ito ng mahina. I love you. She gently smiled at him and hugged him on his nape. I love you. But how about you? You didn't... Hindi niya malaman kung paano sasabihin na hindi patas kasi wala naman siyang ginawa sa asawa niya. I can manage. His grin was naughty, so she immediately hit him on the arm. Kahit naman wala siyang karanasan sa mga kung ano-anong bagay pagdating sa sex, hindi siya tanga para sabihin na hindi niya naintindihan ang salitang, I can manage. He'll do it alone. Next time, baby na ang gagawin ko, babe. I can still do it for now. Tom, this won't. Nagsalubong ang mga kilay nito sa inis kaya naman hinalikan niya ang pagitan ng mga kilay nito. It's okay. Gagaling din yan. She cupped his face. Parang nawala naman ang bugnot nito. Hinalikan pa niya magkabilang pisngi na mukha ni Lucas. Why did I miss this another side of you? For that long, baby. Ang tagal mo kong iniwan kasi. I miss your sweetness and the way how you love me. Hinahanap ko yun. Yung lambing na yun sa ibang babae noong humingi ka ng annulment sa akin. I was so doomed. Sabi ko wala nang pag-asa na bumalik ka pa kahit sa akin ni parehas ang kumpanya. Akala ko rin mawawalan na naman ako ng pagkakataon na maramdaman pa iyan at makita. I know, I already died that night. I was shot, but I couldn't let go. Not for the second time. I'm still longing for your love and I'll miss half of my life kapag hindi ko pa yan naramdaman. He shook his head as his eyes started to water. Nakatitig siya sa asawa. I'm sorry. I love you. She hugged him tightly once more and their attention was only caught when somebody buzzed at the main door downstairs. Lucas slid the glass door. Hilera ng mga kababaihan na nakita niya sa labas ng pintuan ng bahay nila kaya makailang beses pa siyang kumurap pagkakita sa mga iyon. Tulad niya, ayun ay natulala din ang mga iyon pagkakita sa kanya. Well, he was shocked, but maybe those women outside their door was mesmerized by his charm and undying gorgeousness. Gusto niyang itanong sa sarili ko anong federasyon ng kababaihan ang itinayo ng asawa niya para mangulimbat ng ganito karaming babae. Women's power? Ano meron? Baka i-assassinate na siya ni Freya dahil sa mga pambababae niya. Huwag naman sana. Yes? Nakaarko na kaagad ang mga kilay niya sa mga babae at mula sa pagpasada ng paningin sa lahat ay natuon na lang sa isa ang mga mata niya sa kaharap niya. They look good and young.
Mostly, baka kaedad ng asawa niya ang mga iyon. Good morning, Mr. Fuentes. Nandyan po si Miss Freya. Tanong na babae naka-uniform. Ito marahil ang spokesperson. May I know the reason why? Paniniyak niya sa kaharap. Sa nangyari, dapat ay pakasiguro na siya. Baka mamaya ay mapahamak na naman ang asawa niya. Ngumiti yun sa kanya. Secretary po ako ng CEO ng agency. I'm Lillian Fuego. Dala ko po yung mga possible applicants niya para sa magiging kasambahin niyo. Request po kasi ng mother niya. Kay Ma'am Eden na dito na lang sa bahay papuntahin ng mga aplikante. Paliwanag doon. He nodded. He's about to turn his head to call his wife, but she was already downstairs. He couldn't help himself but stare again at Freya's beautiful face. Walang dudang pinagtangkaan talaga itong gahasain ng isang manyak. He would never ever forget that night. She was so messy but still looked so fucking gorgeous. Humaba ang leeg ng asawa niya para tanawin kung sinong kausap niya. Si Dayan ay natigil sa paglalaro at tumingin din. You have some visitors, babe. Imporma niya rito sa kanya minuestrahan na nakabukas sa mga butones nito. Kaagad siyang nagpigil ng ngiti nang makita niyang agad itong kumilos para isara mga iyon. Not to mention that her face turned scarlet. Kaagad na lumapit si Freya sa asawa at kumapit sa braso nito matapos niyang ayusin ang sarili. She cleared her throat. Saka siya tumingin sa mga babae sa labas ng pintuan. Her brows arched, but she hid it. Narinig niya sinabi ng babae na mga aplikante ang dala noon pero sa nakikita niya ngayon ay ayaw na niyang tumanggap ni isa man. Paano naman siya tatanggap? Hindi pa nga nakakapag-umpisa ng pag-interview. Tila hindi na yata mapuknat ang mga mata ng lahat ng mga babaeng nakahilera sa mukha ng asawa niya. Baka mamaya ay hindi naman kasambahay ang mahanap niya kung hindi karibal pa. It's not that she doesn't trust her husband again, pero ang mga babae bang nasa labas ay mapagkakatiwalaan? Harap-harapan na nandyan siya ay sa asawa niya nakatingin. Correction, nakatitig. Please, do come in. Anya sa babaeng nagpakilalang secretary na parang nastatwa pagkakita sa kanya. Kahit pa wala siyang kabalak-balak na tumanggap na ng maid ay hindi naman yata maganda na hindi niya patuloyin ang secretary ng ninang Eden niya na best friend ng mama niya. Please be seated. Anya sa babae na sumunod naman sa kanya. I'll just be upstairs, baby. Bulong sa kanya ni Lucas at tinalagan pa siya sa tenga. Tumango lang siya sa ngumiti sa asawa. Excuse me, Miss Fuego. Anito sa babae na parang pinamulahan pa ng pisngi. Gusto niyang matawa at umiling pero pinigil niya. Walang kaduda-dudang artista nga ang asawa niya na kahit hindi na active sa showbiz ay masyado pa ring humahakot ng sangkatutak na paghanga sa opposite sex. At partida ay nabaril pa ito at kagagaling lang sa ospital. Dayan anak, samahan mo si daddy sa kwarto. Anyaya ni Lucas sa anak nila na kaagad naman na lumapit sa ama. Maya-maya tumingin sa kanya ang secretary kaya kiming ngumiti siya. Okay lang naman sa kanya na hangaan ng mga babae si Lucas. She can control that. Ang ayaw lang niya ay yung aagawin ng asawa niya sa kanya tulad ng ipokritang babae na iyon sa kasal ni Becca na nakuha pang pumunta sa ospital para bisitahin ng asawa niya at pagsalitaan siya ng kung ano-ano. She sat on the single couch. Parang nailang pa ang babae sa kanya sa hindi niya malaman na dahilan. May I offer you anything? Tanong niya rito para naman mabawasan ang tensyon na nakaguhit sa mukha ng babae. Mas lalo tuloy gusto niyang matawa. Bakit naman kapag lalaki ang tumitingin sa kanya ibang-iba ang gumuguhit sa mga mukha? She can see lust and admiration. Kapag naman babae ang kaharap niya at feeling niya, siya si Saddam Hussein na pwedeng pumatay anumang oras. Hindi naman masungit ang mukha niya. Bakit kaya natatakot sa kanya ang mga babae? Kahit na nga empleyado niya sa opisina ay ganoon din pero kay Lucas ay ang daming kumakalantari. Match kaya yata sila mag-asawa. Parehas silang attractive sa opposite sex at parehas naman na kinatatakutan ng mga kapwa nila kasarian. No need na po ma'am. Thanks po. So, uumpisahan niyo na po ba ang interview? Tanong noon sa kanya pero umiling siya. I'm so sorry. Pero late na yatang i-inform ni mama sa ninang Eda na hindi ko na kailangan. I'm sorry for wasting your time. I'll just pay the mess. Anya, hindi na po kailangan. Wala naman po yung kaso sa agency. Salamat po. Yumuko yun ng konti at saka bumalik sa mukha niya ang mga mata. Sobrang ganda niyo po pala. Parang nahihiya pang sabi ng babae sa kanya. She smiled. It's the thing she hates the most. Ang purihin siya ng ibang tao. Though she really knew it na talagang maganda naman siya.
Ayaw niya na very vocal ang kapwa niya sa itsura niya. Ayaw niya na kinakompliment siya. It makes her blush. Siya lang kasi ang madalas na umaangat ng silya niya sa kanyang sarili pagdating sa kagandahan niya. Bukod pa sa pamilya niya. Pero kapag galing na sa iba, nahihiya na siya. Pero ano bang isasagot niya? Thank you. Anya na lang, saka bahagyan lumabi. Hindi sadyang napalingon siya sa itaas at sumalubong sa mga mata niya ang mukha ni Lucas na nakatayo sa may pinto ng kwarto. Tinitingnan siya. He's hiding a smile at malalim ang pagtitig nito sa kanya at wala siyang kaalam-alam doon. She shyly shook her head. Why does she feel like a teenager at this point in time? Lucas is her husband for fuck's sake. Bakit parang naiilang siya sa mga titig nito ngayon? Parang tulad lang ng noon na batang-bata pa siya nang makilala niya ito, na halos hindi niya matingnan sa mga mata kapag pinupuri siyang maganda. Parang nawala lang ang kilig niya nang tumayo na ang babae sa harap niya kaya napatayo din siya. Aalis na rin po ako, ma'am. Paalam noon sa kanya. Yes, thank you. And I'm sorry. She extended her arm in front of the woman na lumaki ang ngiti bago yun abutin. It's my pleasure to personally meet a billionaire, Mount Freya. Ika ni Miss Fuego na parang tuwan-tuwa naman talaga. Natawa siya ng mahina. Si Papa ang billionaire, hindi ako. She said. Isa pa yun sa pinakaayaw niya, ang ipagsikawan ang yaman ng pamilya niya. Inilalabas lang niya iyon kapag kailangan niya ipagmayabang sa taong nakakaharap niya, na mataas pa sa Mount Everest ang bilib sa sarili. Pero ang totoong siya, she's so very down to earth. It's part of being a Rosales, not to shout at every piece of wealth that surrounds them. Pero ang totoo, hati na ang yaman ng papa at mama niya sa kanilang dalawang magkapatid. Ang papa na lang niya ang nagmamanage ng EGA pero si Felix na at siya ang may-ari noon. Pero ang kuya niya ang magmamanage pagdating ng panahon na magre-retire na ang papa niya na ipinagduduldulan na nga sa kanya dahil tinatamad daw at mas gusto na lang ay ang mambabae ng mambabae. And one good thing about her husband naman, hindi ito nangihimasok sa yaman ng pamilya niya. Though Lucas is wealthy on his own too, hindi ito kailanman nagbubukas ng topic na may kinalaman sa pera ng papa niya. Bagya pa lumingunot yung mukha ang babae kay Lucas bago lumabas. Tinanguan lang naman iyon ng isa. She slid to close the door and turn around to face her husband. Nakasandal ito sa may hamba. Kanina ka pa dyan? Tanong niya sa asawa. Sumandal naman siya sa main door. Start off. Bakit hindi ka na kumuha ng maid? Gusto mo ng privacy? Namilyo ang mga ngiti nito at nag-umpisang bumaba sa hagdan at tumakbang papalapit sa kanya. Ngumiti lang siya. It's not that. Hindi pa man lang nga mukhang ikaw na ang gusto nilang trabahuhin. She pursed her lips as she rolled her eyes. Lucas' laughter filled the entire living room. This time he's near. Nakayakap na naman kaagad ito sa bawang niya. Hindi ko naman sila papansinin. Anito pa at pinakatitigan siya sa mata. At hanggang kailan naman? Biro niya sa asawa. She held on his shoulders. Hanggat kaya ko. Biro din ito na nasundan ng pagtawa kaya pumangit ang tabas ng mukha niya. Nawala ang ngiti niya at napabitaw pa siya dito kaya lalo lumakas ang tawa ni Lucas. Alis, doon na sila. Sunod na. Umili ka na ipapalit sa akin. Parang gigil na sabi niya dito. Biro lang. Sensitive naman. Wala namang papalit sa'yo. Ilang taon mo akong iniwan. Hindi ko na mabilang ang mga babaeng dumaan sa kamay ko pero may pumalit ba sa'yo? E di sana'y umuha ko sa annulment na hinihingi mo kung babae lang ng iba ang gusto ko. Parang ako nga yata dapat na magselos. Mukhang pati babae ngayon makakarabal ko na sa'yo. He said chuckling. Kusot ang noo na napatingin siya dito. Magkasaliko pa rin ang mga braso niya sa dibdib niya. Sino? Bakit? She asked puzzled. Kahit kasi babae nagagandahan na sa'yo. Sabi ng sekretary, di ba? Sobrang ganda mo raw pala. Sa akin naman, wala pang kapwa ko lalaki nagsasabi na pogi ako. Lumiko ang uso nito kaya natawa siya na mahina. Seriously? You took it seriously? It's just a compliment anyways. I hate it, you know. Naiiling na sabi niya. Pero sa pagkailam niya ay sinipat-sipat pa nito ang mukha niya kaya namula siya. Lucas' smile showed naughtiness. Really beautiful. Lalo kapag nilalabasan na, aray! Kinurot niya ito sa tagiliran kaya napangiwi ito at napaigtad. Kasunod ay tawa saka siya pinupog ng halik sa ulo at noo. From his mouth and his words that make her blush. Kakambal na yata talaga nito madalas ang pagiging bastos at mabilis sa babae. Dapat yata na ito ang Rosales at hindi siya.
Nasurpresa si Freya nang makita ang naka-flash na pangalan ng kaibigang si Cecil sa kanyang smartphone. Katatapos lang niya mag-asikaso ng tanghalian nilang mag-iina at kasalukuyan siyang nagpupunas ng hand towel. She stared at the phone for a while before she decided to answer it. Ses, anya pero matabang siya. I heard the news. Okay ka lang ba? Ayos lang naman. Thank God. Si Lucas, kumusta? He's better now, Ses. It's been 2 weeks or more after that incident. And we're doing fine. Talaga? Ano itong parang may pinipigil na naman na maging komento. Sino nagbalita sa'yo? Takang tanong ni Freya dahil sa totoo lang ay hindi naman iyon lumabas sa media. Nasagab ko lang sa dati mga taga-university. Alam mo naman na sikat si Lucas. Kapag may nag-leak na kahit isa, magdadreading ka talaga. She's aware of that. Isa yun sa mga dahilan kaya siya naglagi na lang sa ibang bansa. Dahil famous siya sa lahat dahil sa ginawa ni Queen noon na pangangalandakan ng lahat. Galit na galit ang daddy, Leo niya noon, lalo na kay Lucas. Nasa America na siya nang mabalitaan iyon. Si Seth din ang nagbalita at si Becca. We're just fine. Lucas just saved my life. And if it wasn't because of him, baka nakalibing na ako ngayon. Paano nangyari? Subdivision niyo yan? I don't know. I guess nalusutan kami ng manyak. Yeah, I hope so. Walang foul play. Umpisa na naman ito kaya kailangan na niyang umiwas. Galing na sila sa stress. Ayaw na niyang madagdagan pa ni Cecil. She's totally fine with Lucas now. Hindi naman siya ganoong kagaga para isipin na kaya ni Lucas na saktan siya ng ganoon at mawala ng ina, si Diane. Hindi yun pelikula na acting hero ang asawa niya dahil wala din cut at take 2 ang nangyari kay Lucas na pagharap sa kamatayan. Ses, hindi naman siguro ipapahamak ni Lucas sa sarili niya para lang magpanggap. I'm sorry if I have to cut you up, but he was almost dead when he was shot. Hindi yun pagpapanggap, palagay ko. Anya rito ng diretsahan dahil napapagod na rin siya sa kakapakinig dito. Okay, kung yan ang paniniwala mo, wala akong magagawa. Sari maging masaya kayo. Ano ito pa sa kanya? I know will be, Ses. Thank you. Anya rito at nawala na ito sa linya pagkatapos. She just sighed. Hindi naman niya balak na putulin ang pagkakaibigan nilang dalawa pero parang si Cecil ang gumagawa noon sa dahilan lang na ayaw na itong patawarin niya si Lucas. Iniwan niya ang Allen counter at binaliwala na lamang ang pagpatay ni Cecil ng telepono sa kanya. Lucas was there when she needed him the most. It's about time that she must stand to be there for him too. Napatigil si Freya sa pagbubukas ng pinto ng kwarto nang masilip na may kausap sa laptop si Lucas at si Diane. Sumilip siya sa pintuan at kita niya na may kausap na matandang lalaki ang anak niya habang kalong ng daddy noon. Yes, Lolo. I wanna meet you. You'll see how pretty I am. I look like my mommy. Di ba po, Lolo? Anang bata sa kausap sa video ko. Kausap na mag-ama ang kanyang bianan. Bianan na minsan hindi pa niya nakikita. Para siyang kinabahang bigla. What if she doesn't please the old man the right way? Nakakakaba. Napalunok siya at hindi malaman kung dapat ba siyang pumasok o hindi pero napangiti siya sa sinabi ni Diane. She slowly pushed the door at tahimik na ngumiti kay Lucas na lumingon naman sa kanya. He mounted her come closer kaya naman humakbang siyang palapit. Napatigil pa siya at sinipat muna ang sarili. This is the first time she's going to meet her father-in-law kaya naalangan pa siya sa sarili niya. She heard Lucas chuckle, kaya nalipat ang atensyon niya sa asawa habang si Diane naman ay busy sa pakikipag-usap sa lolo. Maya-maya ibinaba nito ang anak nila at lumapit ito kaagad sa kanya. Yumakap sa bewang niya at pasimpleng hinalikan siya sa labi. Nakatalikod kay Diane. Who's that? Your dad? Tanong kaagad niya sa asawa nang pakawalan siya nito. Your dad too. Lucas smiled at her kaya napangiti din siya pero pagkatapos na sumagot ay nakahalik na naman kaagad sa kanya. Malamang kung hindi sila naghiwalay na mag-asawa ay marami na silang anak kung walang kontrol si Lucas. Sobrang taas ng libido nito. Karma na nga yata sa pamilya niya makapag-asawa siya ng tulad nitong parang kalahi din ng mga lalaki ng Rosales. Babaero, gwapo, mahilig sa sex pero mabait naman at napaka-clingy. They're kissing po, Lolo. Ani Diane at tumahagikik pa kaya pilit siyang napabitaw kay Lucas. Nakurot pa niyang asawa sa tagiliran na pangiwilang naman, saka napakagat sa labi dahil sa sariling kapilyuhan. Do I look okay? Tanong niya sa asawa bago niya sana lapitan si Diane at tumarap sa camera. You look perfect. Ika nito sa kanya at kumindat pa.
Pakiyot talaga mabaero niyang asawa at malamang kung hindi lang siya naniniwalang matino na ito at mahal na mahal siya, baka isipin niya na naglalandi pa rin ito sa iba. Masyado kasi itong malambing. Ubod ng lambing. Papaalis na sana siya sa harap nito nang maramdaman niya ang mga braso nito ay nakapulupod pa rin sa kanya, tapos ay ngumiti pa. Lucas, isa! There's a warning in her voice pero tumawa lang ito bago siya pinakawalan. Sa pagkadismaya naman niya ay nakaharap na sa kanilang dalawa ang laptop. Kitang-kita na sila ng ama ni Lucas.